Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyo na nakikinig sa DCAS 702 o kayong mga nanonood sa YouTube o sa Facebook, welcome po kayo sa aming pananambahan sa hapong ito. Ang sabi sa mga awit, 111 verses 1 to 3, "Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat na nalulugod sa mga iyon. Ang kanyang gawa ay puno ng karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman." Sambahin po natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng awit. Tayo po ay magpuri sa Kanya. Kapayapaan, kagalakan, at kalakasan ay handog mo, O Diyos, sa taong sa iyo ay sumasamba at sumusunod. Sambahin at purihin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay po tayo. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ang puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat,
banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Tani Holgado at kasama ko si Vicky na aking asawa. May 3 kaming anak, si Trudy, Nicole at Iris. Sabi sa Lamentations 3:22-23, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan
kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Pinupuri namin ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at awa araw-araw. Nagpapasalamat kami sa kung paano niya kami iniingatan at ginagabayan sa bawat aktibidad namin. Kami ni Vicky ay misyonero. At sa nakalipas na 34 na taong paglilingkod, nakita namin ang katapatan at pagkilos ng Diyos. Sa kasalukuyan, kami ay bahagi ng Foundations for Christian Leadership, FCL, an extension ministry of International Graduate School of Leadership, IGSL. Ang FCL ay nagtuturo sa mga pastors at mga church leaders. Noong nakaraang taon, kami ay nagturo sa Alfonso Lista, Ifugao. At ito ay nasundan pa noong Enero at Pebrero ngayong taon. Umabot ang biyahe namin ng 10 oras upang makarating doon. At hindi namin inaasahan na sa taong ito ay dadalhin kami ng Diyos sa higit pa sa aming kaisipan. Dahil sa pandemya, ang FCL trainings ay online. Kaya't mula sa aming sariling tahanan, nagkaroon kami ng pribilehyo na magturo at maabot ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Metro Manila, Bulacan, Laguna, Regions 1 at 2, Butuan, at pati na rin sa ibang dako ng mundo. Bhutan, Middle East, Nigeria, at USA. Tinugon ng Diyos ang aming panalangin at binuksan niya ang daan upang maglakbay online. Ang online training ay isang malaking hamon sa amin. Dahil ito ay first time namin, marami kaming paghahanda. Kinakailangan din namin ang tulong ng aming mga anak. Salamat sa gabay ng Diyos, kami ay nakaraos sa una naming online training at ito ay nasundan pa ng 4 pang training. Tunay ngang mabuti ang Diyos. Ang tinuturo naming na FCL module ay Mobilizing Small Group, MSG. Natapos ang 5th training namin noong Oktubre 9. Ang bawat estudyante na aming tinuruan ay sagot sa aming panalangin. Pinupuri namin ang Diyos dahil siya ang nagbigay sa mga estudyante ng desire na maglingkod sa Kanya at maabot ang kanilang mga circle of influence. Hinihikayat ko kayo na gawin din ito. Ang GCF ay aming katuwang sa ministeryo sa nagdaang 20 taon. Ito rin ang aming home church. Inaanyayahan namin kayo na sumali sa mga online devotion ng GCF tuwing gabi ng Lunes at Biyernes. Para sa kabataan, meron kaming Y groups and meron ding Youth Live Worship tuwing Sabado. At para sa mga bata, may Kids Live episodes tuwing Linggo at iba pang mga aktibidad sa buong linggo. Tayo'y manalangin kung paano natin magagamit ang ating oras at talento para sa Diyos. At tayo'y sama-samang maglingkod sa ating Panginoon at maglingkod sa iba. Dakila ang katapatan ng Diyos. Tayo'y magtiwala sa Kanya. Sa Diyos ang papuri. Ngayon naman mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin komunidad. Ang sabi sa mga awit 116 verses 1 to 4 ay ganito: Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang Kanyang pandinig sa akin.
Kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Nang magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, tunay nga na kami ay napapagitna sa isang panahon ng pagkabahala at pagkadalamhati. Kaya kami nagsusumamo sa iyo, O Diyos, na tugunin niyo po ang aming pagtawag sa iyo, ang aming pagsamo sa iyo. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang lahat ng iyong biyaya sa amin, kahit sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Nakikita namin sa araw-araw, Panginoon, kung gaano ka katapat sa iyong mga anak. Kung gaano mo ko binibigyan ng proteksyon, ng probisyon sa araw-araw ng aming buhay. Ang pag-iingat, Panginoon, ay binibigay mo sa amin, sa aming paglakad, sa aming pagbiyahe, sa aming pagpasok sa trabaho. Kayo po ang nangunguna sa amin at binibigyan niyo po kami ng proteksyon. Maraming salamat, Panginoon, at nasasawata mo ang sakit ng iba. Nabibigyan mo ng lunas, Panginoon, ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Salamat doon sa mga gumaling. At patuloy pa rin naming idinadalangin yung mga may karamdaman pa. Kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming pamahalaan, ang aming mga pinuno, ang aming kapulisan, ang aming hukbong sandataan. Dinadalangin namin, O Diyos, ang nangyayari sa aming Kamara de Representante, sa aming mga mambabatas. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay ng lunas sa mga sigalot na nangyayari roon. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng aming mambabatas upang makahanap ng lunas at maisagawa ito para sa ikauunlad ng aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang magbasbas sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at sa lahat ng kanyang mga opisyal. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa bawat isa upang tamang pamamahala, Panginoon, ang kanilang maisagawa sa aming bansa. Kayo po ang manguna sa kanila, sa kanilang pangangasiwa ng aming gobyerno, sapagkat sila ay iyong mga lingkod na iyong inilatag at itinaas upang sila ay manilbihan sa iyo. Ang iyong kalooban nawa, Panginoon, ang siyang masunod sa aming bansa. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Kayo nga po ang manguna sa amin sa lahat ng aming gawain. Kayo po ang humipo ng mga puso't isipan ng mga taong aming inaabot ng Ebanghelyo. Kayo po ang magpalago ng pananampalataya ng mga taong aming dinidisipulo at tinuturuan ng iyong mga katuruan, ng iyong mga prinsipyo sa buhay. O Diyos, kayo magpala ng pangangaral at pagtuturo ng iyong banal na salita sa aming kalagitnaan, sa aming pananambahan, sa aming mga growth group, sa aming mga Bible study group. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin. Kayo din po, O Diyos, ang magpala doon sa mga pinipiling elder at deacon na mamumuno sa aming kapatiran sa darating na taon. Kayo po ang tunay na namumuno ng aming iglesia at sila ay inyong mga lingkod na inyong ihihirang upang manilbihan sa inyo at maisagawa ang inyong kalooban para sa GCF. Panatiliin ninyong matapat ang bawat isang pastor na naglilingkod sa iglesyang ito at punuin niyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan upang sila ay maging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pag-iingat sa lahat ng mga miyembro ng aming kapatiran. Panginoon, kayo po magpala ng bawat sangkap ng aming pananambahan, lalong-lalo na ang pangangaral ng inyong salita na darating. Kayo po ang manguna sa amin, ang magturo sa amin, ang siyang maglagay ng kalinawan ng pag-iisip at pagsunod sa puso sa bawat isa sa amin upang ang lahat ng aming maririnig magmula sa inyong salita ngayong hapong ito
ay siyang tumimo sa aming puso't isipan at lumabas sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Diyos, upang ikaw ay malwalhati ng lahat. Kaya nga, Panginoon, sa nalalabing panahon at oras ng aming pananambahan, kayo po ang manguna sa amin. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, samahan niyo ako ngayon sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay nasa mga awit 119, mga talatang 89 hanggang 96. Samahan niyo po ako. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Ang masama'y nag-aabang upang patayin ako, ngunit aking kinikilala ang iyong mga patotoo. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa at ang ating pag-aaral ng kanyang salita sa hapong ito. Mga kapatid, tayo dadako naman ngayon sa ating pananambahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Nagpapatuloy po tayo sa ating mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ang pamagat ng ating mensahe sa hapong ito ay magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita. Mga awit 119, 89 hanggang 96. Ito ang ikalabindalawang estropa ng mga awit 119. At ang tema nito ay ang wagas na katangian ng salita ng Diyos na siyang matatag na sandigan ng lahat ng nakakaranas ng kahirapan sa buhay at lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang pinanggalingang konteksto ng estropa na ito ay yung verses 81 to 88 na nagsasalaysay sa atin ng paghihirap na dinanas ng salmista dahil sa kanyang pagsunod mismo sa salita ng Diyos. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, ang makaranas tayo ng paghihirap sa ating buhay. Lalo na kung tayo'y mananampalataya na sumusunod ng tapat sa salita ng Panginoon. Ang daigdig na ito ay napupuot sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo. At dapat lang nating asahan ang pag-uusig. Makikita po natin yan sa Juan 15, 18 hanggang 19. Kung kayo'y kinapopuotan ng sanlibutan, sabi ng ating Panginoon, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. So hindi katakataka, mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng pag-uusig. Kumpara sa mabuhay at hindi matatag na buhay ng tao sa mundo, may dalang kapayapaan at katatagan ang salita ng Diyos sa atin na nananalig dito. Ito ang naging tema naman ng estropang Lamed. Yun po ang estropang pinag-aaralan natin ngayon. At ito ay sa mga talatang 89 hanggang 96. Ang umpisa po niya ay ganito: magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang wika ng salmista. Pagkatapos ng kanyang paghihirap na dinanas, naging parang kalmadong kanlungan ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Tignan po natin ang tatlong katotohanan
na makikita natin dito sa salmong ito o dito sa mga talatang ito ng Psalm 119. Ang una ay may katatagang likas ang salita ng Diyos. May katatagang likas ang salita ng Diyos. Dahil ang salmista ay nilingap ng Panginoon mula sa kanyang kalungkutan at paghihirap, idineklara niya ang katiyakan at katatagan ng salita ng Diyos. Maasahan ang salita ng Diyos dahil ito ay nakatayo sa tiyak na pundasyon ng pagka-Diyos ng ating Panginoon mismo. Ang katatagan at katapatan ng kanyang salita ay kapareho lang ng kanyang pagiging Diyos dahil siya ay matatag, makapangyarihan at matapat na Diyos, ang kanyang salita ay gayon din. Ang sabi sa verse 89, magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Maaari nating sandalan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay walang hanggan. Mula sa pinakamalayong punto ng ating nakaraan hanggang sa pinakamalayong punto ng ating hinaharap, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Sinasaad ng salmista dito, hindi lang ang pagiging walang hanggan ng salita ng Diyos, kundi ang patuloy din na pagiging makabuluhan ng salita ng Diyos sa kahit ano pang kapanahunan. Kung paano hindi nagkulang ang salita ng Diyos sa ating mga ninuno, sa mga nauna sa atin. Ganoon din maaasahan natin ito sa ating kapanahunan, sa ating salinlahi. Ang pundasyon ng salita ng Diyos ay nasa mga langit, sabi ng teksto. Hindi ito naapekto ng mga pangyayari at sigalot at kaguluhan ng daigdig na ito, sapagkat ang pundasyon ng salita ng Diyos ay nagmumula sa langit kung nasaan ang ating Diyos. Ang sabi sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang sabi sa talatang 90, sa verse 90, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Maaari nating maasahan ang katapatan ng Diyos at ng kanyang salita sa lahat ng ating mga salinlahi. Parang binanggit dito ng salmista ang sinabi sa Psalm 90 verses 1 and 2. Ito po yung salmong sinulat ni Moises. Sabi niya, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanan dako, ang aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ganyan din ang pagiging walang hanggan ng salita ng Diyos. Wagas ang kanyang mga pangako at maaasahang lubos, hindi magbabago kailanpaman. Dahil sa katiyakan ng mga pangako ng Diyos sa salmista, naiahon niya ito sa kanyang pagdurusa. Makikita natin yan mamaya. Kung gaano nagpapatuloy ang lahat ng nilikha dahil sa kanyang makapangyarihang gawa at salita, ganoon din magpapatuloy ang kanyang mga salita sa pagbibigay sa atin ng pag-asa at gabay. Maaasahan po natin ang salita ng Diyos. Kasing tibay ito ng lupang ating tinutungtungan. No? Sabi sa verse 91, sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. So kasama sa mga lingkod niya ay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga patotoo. Dapat nating sundin lagi ang salita ng Diyos sapagkat ito ay lingkod niya para mailagay tayo sa daan ng biyaya at hindi sa kapahamakan. Ang kapangyarihang naglikha at nagtataguyod ng langit at lupa ay ang siya ring kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang gumawa ng langit at lupa. Nung sinabi ng Diyos
na sila ay magkagayon. Kaya sila nilikha sa pamagitan ng kanyang pagsasalita. Kaya't hindi pa bago-bago ang mga tuntunin ng Diyos. Ganap ito at maaasahan lagi na para sa ating kabutihan at kapakanan. Kaya pwede nating maasahan ang salita ng Diyos. Dahil sa mga katotohanan ito na kanyang sinambitla, malinaw ang hinihimok sa atin ng salmista. Matatag na pundasyon para sa ating buhay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kailangan nating araling mabuti mga kapatid ang salita ng Diyos para magamit natin sa araw-araw na buhay. Hindi para lang magkaroon ng katalinuhan o ng kaalaman, kundi para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang para ating maipagmalaki na may alam tayo tungkol sa Biblia, kundi upang maipakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng ating mga buhay. Umasa tayo sa mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Makakaasa po tayo mga kapatid, lalo na kung dumadanas tayo ng kahirapan. Ang sabi sa John 15:7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. O baka isipin nyo ay parang blank check po yan na pwede nyo hingin ang lahat ng gusto ninyo sa Panginoon. Hindi po yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ang lahat ng inyong hingin, datapwat, ay ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ang kanyang salita ay nananatili sa inyo. Datapwat kanyang ibibigay. Ang sabi sa John 14:1-3, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Isang pangako po yan ng ating Panginoon na hindi mababali. Na kasing walang hanggan, nang walang hanggan. Kasing tatag, kasing tapat ng kanyang kalikasan. Sabi sa Filipos 4:19, at pupunaan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Baka tayo po ay nagkukulang ng ating mga pangangailangan. Ito po ang pangako ng Diyos. Kanya pong tutuparin yan. Hindi upang ating makamit ang lahat ng ating kagustuhan, kundi upang ating matanggap ang lahat ng ating pangangailangan. Yung mga pangangailangan yun ay alam ng Diyos at siya po ang magpupuno ayon sa kanyang kalooban. May katatagang likas ang salita ng Diyos. Wagas, hindi nagbabago, makabuluhan sa lahat ng panahon. Dito natin itaguyod ang ating buhay. Dito sa salita ng Diyos. Pangalawang katotohanan mga kapatid, may kaaliwang hatid ang salita ng Diyos. May kaaliwang hatid ang salita ng Diyos. Pinatotoo ng salmista na ang salita ng Diyos ang nagligtas sa kanya mula sa malalim na kawalang pag-asa. At siyang katuwaan niya sa lahat ng oras. Sabi ng verse 92, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Mainam, nagayain natin ang salmista. Gawin natin kasiyahan lagi ang salita ng Diyos katulad niya. Pero kung minsan mga kapatid, kapag tayo magbabasa ng Biblia, para tayong binubunutan ng ngipin. Para tayong pinipilit. Para tayong tinututukan ng baril.
Mga kapatid, dapat katuwaan natin ang pagbasa, pag-aaral, at lalo na ang pagsunod sa kanyang mga salita. Ang sabi sa Psalm 119 verse 24, "Aking kasiyahan ang iyong mga patotoo. Ang mga iyon ay aking mga tagapahayo." Kaya niya kasiyahan ang mga tuntunin, ang mga prinsipyo ng Diyos sa kanyang salita sapagkat yon ang nagsisilbing tagapayo sa kanya sa lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay. Ang sabi niya sa verse 47, "At ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig." Iniibig ba natin ang salita ng Diyos, mga kapatid? O ating, kung minsan, pagdarating na yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pananambahan, naghahanap na tayo ng dahilan o umalis, pupunta sa banyo, o kaya titignan ng telepono, o kaya titignan kung meron tayong mga message, o kaya kung merong nag-post sa social media. Mga kapatid, baguhin na po natin ang ating ugali sa patungkol sa salita ng Diyos. Gayahin po natin ang ating salmista na kanyang minahal at iniibig ang salita ng Diyos. At lagi niyang katuwaan sapagkat may taglay po na katuwaan at kaaliwan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magtatanggol sa atin mula sa pagkawala ng pag-asa at kahinaan ng loob. Kapag tayo po ay nagdadalamhati, nalulungkot o di kaya ay nahihirapang lubos sa ating kalooban dahil sa mga nangyayari sa atin, ang ating pong takbuhan ay dapat ang salita ng Diyos sapagkat ang ating kaaliwan ay nariyan. At hindi lamang kaaliwan ang salita ng Diyos sa salmista. Ito rin ang nananariwa ng kanyang kaluluwa. Ito ang nananariwa ng kanyang kaluluwa. Sabi niya sa verse 93, "Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay." Matagpuan nawa natin, mga kapatid, ang pananariwa ng ating mga kaluluwa sa salita ng Diyos. Parang isang uhaw na tao na uminom ng isang malamig na baso ng tubig. Ganun po dapat ang epekto ng salita ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Sa ating mga alagad ni Kristo Jesus, ang kanyang salita ang siyang nagbigay buhay sa ating mga patay na kaluluwa. Yun po ang ultimate na pananariwa. Yung pagiging born again. Yung tayo ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. Ang sabi sa Efeso 1:13, "Sa kanya ay kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo." Yung pagkakabasa po natin ng ebanghelyo sa salita ng Diyos, ang siyang nagbigay buhay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa unang Pedro 1:23, ang sabi, "Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos." Tayo po daw ay ipinanganak na maguli sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po ang ginamit ng Espiritu Santo upang buhayin ang ating mga patay na kaluluwa. Ganyan po manariwa ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pansinin natin na ang pag-ibig ng salmista sa salita ng Diyos ay hindi nag-umpisa noon siya ay saklolohan lamang. Hindi ito kaso ng sinaklolohan siya ng Diyos kaya siya ay naging tapat sa salita ng Diyos. Hindi po. Siya po ay tapat na sa salita ng Diyos. Kaya naman po yun ang naging dahilan kung bakit siya ay tinulig siya at inapi ng kanyang mga kaaway. Dahil nananatili nga siyang tapat sa pagsunod sa salita ng Diyos, nagagalit na sa kanya ang kanyang mga kaaway at mga kaibigan. Dumami na ang kanyang mga kaaway at nangunti na ang kanyang mga kaibigan. Yung iba po sa atin, meron po tayong ganyang karanasan sa ating buhay. Ganyan din ang ating dapat asahan sa ating paglakad sa ilaw ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay susunod sa Kanya at tunay na magtatapat sa Kanya, makakasalubong din po tayo ng panunuligsa ng iba.
Ngunit maaasahan din naman natin mga kapatid ang kaaliwan at pananariwa ng salita ng Diyos kapag tayo'y nahihirapan. Pwede po tayong mangalong sa Kanya. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pwede po tayong tumanggap ng paghihikayat at ng payo magmula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng Kanyang salita. Sa ating patuloy na pagbasa ng salita ng Diyos sa araw-araw, yan po ay nagsisilbing pagkain at inumin ng ating mga kaluluwa na nakapananariwa, mga kapatid, sa ating paglakad sa Kanyang harapan. So mga kapatid, may katatagan ang ating buhay kung ang ating pundasyon ay ang walang hanggang salita ng Diyos. Yung po una niyang sinabi. Pangalawa, may kaaliwan din ang ating buhay kung ang ating katuwaan ay ang pag-aaral at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Merong pangatlong katotohanan. May kaligtasang taglay ang salita ng Diyos. May kaligtasang taglay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa verses 94 hanggang 96, ako'y iyo. Iligtas mo ako sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Ang masama'y nag-aabang upang patayin ako. Ngunit aking kinikilala ang iyong mga patotoo. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan. Ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Hindi pa tapos ang mga pagsubok sa buhay ng ating salmista. At nababaka sa mga talatang ito ang patuloy na pagtutuligsa sa kanya ng mga kaaway niya sa Panginoon, sapagkat siya ay nagpasya na siya ay magpapatuloy sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pananatili nga sa salita ng Diyos, nasabi ng salmista ang isang katotohanang nagbigay sa kanya ng napakasarap na katiyakan. Sabi niya, ako'y iyo. Ako'y iyo. Mayroong malalim na kaugnayan ang lahat ng mga inaahon ng Diyos mula sa kadiliman ng kasalanan. Ang sabi sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. At dahil niligtas na siya ng Diyos noon, hindi siya nagdalawang isip na humingi muli ng kanyang saklolo. Ang sabi niya, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Patuloy ang pagtugi sa kanya sapagkat patuloy din ang pagsunod niya sa salita ng Diyos. Sabi niya, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Datapwat siya ay patuloy na inuusig ng mga kaaway ng Panginoon. Kaya patuloy din ang pagkapit niya sa kaligtasan na taglay ng mga pangako ng Panginoon. May mga pangakong kaligtasan na binitawan ng Diyos para sa kanyang mga anak. At doon siya kumapit na kahit na ano pang hirap at pag-uusig ang kanyang dinadanas, alam niya na sa huli, magiging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At ang kanyang patuloy na pagsunod sa Panginoon ay hindi nahinto kahit na ng mga banta sa kanyang buhay. Sa verse 95, ang sabi po doon, ang masama'y nag-aabang upang patayin ako. Meron nung pong banta sa kanyang buhay. Hindi po nahinto ang kanyang pagsunod sa salita ng Diyos ng mga banta na yan. Ang kanyang kalasag ay ang mga patotoo ng Diyos sapagkat mapagkakatiwalaan niya ang mga pangako ng Diyos. Kasing tatag at kasing tapat ng Diyos ang kanyang salita. Wala siyang binibitawang pangako na hindi niya tinutupad. Napatunayan na ito ng salmista, hindi lang sa kanyang kaisipan, kundi
sa kanya ding karanasan. So alam na niya na merong pagtatapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Napatunayan na niya ang katapatan at katatagan ng mga pangako ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, kapag tayo nakaranas na ng pag-uusig o ng pagsubok sa ating buhay, at tayo ay iniahon ng Panginoon magmula doon sa pagsubok na iyon, sa susunod na tayo ay makaranas muli ng pag-uusig o na pagsubok, alam na natin na kapag tayo tumawag sa Kanya, kapag binuksan natin ang ating mga Biblia at humingi tayo ng payo sa Kanyang salita, siya ay tutugon at siya ang magiging kalasag natin sa ating laban. Ang Kanyang patotoo nga sa huli ay ito. Sabi niya, aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan. Nakita na raw niya lahat ang pinakaganap sa mundo. Ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Mahirap pong i-describe yung pong salitang ginamit doon. Parang walang katapusang kasukatan. Walang kapararakang pagtatapat at pagkatatag ang salita ng Diyos. Maasahan natin siya talaga sapagkat tunay at tapat ang kanyang salita. Wala nang hihigit pa sa kadakilaan at kasakdalan ng salita ng Diyos. Ayon sa salmista, kahit na ang walang hanggang kasakdalan, isang larawan ng pinakamabuti, pinakamayabong, pinakamaunlad na sa ating sanlibutan, wala nang hihigit pa sa salita ng Diyos. Ang kaganapan ng salita ng Diyos ay totoong malawak. Walang hangganan, hindi masukat, hindi natin malaman talaga kung gaano kaluwag, kung gaano kalawak ang kadakilaan ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yung tatlong katotohanan ating natutunan ngayong hapong ito. May katatagang likas ang salita ng Diyos. Kung gaano po kawalang hanggan ng Diyos, ganun po kawalang hanggan ang kanyang salita. Kung gaano po katapat ang Diyos, ganun din po katapat ang kanyang mga pangako. Kung gaano po natin maaasahan ang katatagan ng Diyos, ganun din po natin masasandalan ang kanyang salita. So may katatagang likas ang salita ng Diyos. Dito po natin itaguyod ang ating mga buhay. Tayo po ay lumakad sa gitna ng kanyang salita. Pangalawa, may kaaliwang hatid ang salita ng Diyos. Kayo po ba ay nagugulumihanan dahil sa mga nangyayari dahil sa pandemyang ito? Siguro kayo po ay nakaranas ng sakit sa inyong pamilya o di kaya nakaranas ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay dahil sa COVID-19 o dahil sa iba pang karamdaman. Mga kapatid, may kaaliwang hatid ang salita ng Diyos, lalo na doon sa mga mananampalataya na ginawa na nilang kasiyahan ang magbasa, mag-aral, magsaulo, at sumunod sa salita ng Diyos. Sa kanila na ginawa ng kasiyahan ang salita ng Diyos, ang kaaliwan ng salita ng Diyos ay nasa kanila. Kaya mga kapatid, gawin po natin kasiyahan ang pagbasa at pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Pangatlo, may kaligtasang taglay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya po tayo naligtas bilang mga Kristiyano ay dahil sa salita ng Diyos. Dahil inihatid po sa atin ng mga babae at lalaki na ipinadala ng Diyos upang tayo ay makausap at maihatid sa atin ang ebanghelyo ng kaligtasan. At dahil po doon sa salita ng Diyos na iyon, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At sa patuloy na pag-aaral natin ng Kanyang salita, ay lalong lumalago at yumayabong ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, marami nagtatanong kung anong sikreto ng buhay espiritual ng isang Kristiyano. Ang sikreto po ay ang salita ng Diyos at ang pananalangin.
Sa tuwing tayo nakikinig sa ating Panginoon sa pananalangin at ay ating binabasa ang kanyang salita, dumadaloy po sa atin ang kalakasang nagmumula sa kanya at ang kaligtasang taglay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, may katatagang likas ang salita ng Diyos. May kaaliwang hatid ang salita ng Diyos. May kaligtasang taglay ang salita ng Diyos. Katatagan, kaaliwan, kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo nga po ang magtanim nito sa aming puso't isipan. Upang maalala namin araw-araw na buksan ang inyong Biblia at aralin ito. At hukayin, Panginoon, ang lahat ng kayamanan nito para sa aming mga kaluluwa. Nawa, Panginoon, kami ay magkaroon ng isang matinding pagkauhaw na mag-aral ng iyong salita. At hindi lang mag-aral, Panginoon, kundi sundin ito sa bawat araw ng aming buhay. Maiksi lang ang buhay namin dito sa mundong ito, O Diyos. At yung aming adhikain, ang aming mithiin, Panginoon, ay maipamuhay namin ang bawat araw na iyan ng ayon sa inyong kalooban na napapaloob sa inyong banal na salita. Kayo nga po ang magbigay ng kalakasan sa amin na itaguyod ang aming buhay sa katatagang likas ng salita ng Diyos. Nagawin namin kasiyahan ang kaaliwang hatid ng salita ng Diyos. At tamasahin naming lubusan ang kaligtasang taglay ng salita ng Diyos. Yan ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na ang tunay na salita ng Diyos sa amin. Amen at amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang panalangin pangwakas. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po muli mga kapatid. Salamat sa inyong pakikipanambahan sa amin dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po.